Lux Organics, pakigalaw ang baso. 2, 3, 4, better days are coming. Kailangan ko pa ba explain to? The best spot concealer. Lip tint. Ano unang pumapasok sa isip ko? Gamit na gamit ko talaga. Uy! Baho! Amoy paano siya? Hindi ko siya babe. Ang hirap! I have to move on. No regrets naman dun sa price na yun. Pass na ako dito. Hello everybody! Hello! Welcome back sa ating channel. Okay, panahon na naman ng product empties. I'm sorry sa mga yung favorites natin, pero mas gusto ko talaga yung product empties. Ito lahat nung nakolekta kong basura. Opo, ang dami nito. Ako kasi, sa totoo lang, kaya ako mas favorite yung product empties kasi mas napapakita ko sa inyo kung gaano karami yung nagamit ko na ng specific product. Siguro para mapatunayan ko din na talagang ginagamit ko yung mga products na nakikita nyo, na name-mention ko. Pag sinasabi kong, uy, gusto ko to, maganda to, it's a yes for me. Yes, ginagamit ko po siya. Ano gusto nyo unahin? Random na lang tayo. O sige, random. Okay, let's start with sunscreen. Ang dami kong sunscreen na naubos. Kasi yan naman talaga ang talagang consumable. Lalo na dito sa bahay namin. Syempre, Hikari. Dalawa na yung naubos ko nito. Pangatlo na yung currently ginagamit ko. And alam nyo guys, kahit nung nagta-travel, ito yung madalas na ginagamit ko. Kasi tamad akong mag-makeup, lalo na sa travel. And lately, parang alam nyo yun, more on, ewan ko siguro kasi ina-embrace ko yung ano ko ngayon, yung skin ko. Last year kasi, parang last year yung pinakamarami akong pimples kung hindi ako nagkakamali. 'Di ba? Pero ngayon medyo, naku, ayan ka na naman. Pero gets nyo na, ayoko nang sabihin out loud. In fairness naman sa skin ko ngayon, very good siya. Kaya, ayun, ang ganda nito, guys. Ma-pink siya. Ewan ko ba, anong meron sa kanya? Parang, pag suot ko siya, feel na feel ko lalo yung skin ko. Parang mas lalong gumaganda yung skin ko. You know, habang suot ko siya, habang tumatagal at the end of the day. Actually, mas maganda siya kapag ilang oras na. Pansin ko yan, mga alas 3, alas 4 ng hapon. Kunwari, umaga pa lang sinuot ko na siya. Parang mas lalo siyang gumaganda sa skin. Lalo na pag nag-oil up. O, diba? Sunscreen lang to, pero ganun yung effect niya. Kaya, perfect talaga siya pang everyday. Ang ayaw ko lang sa kanya is yung scent. Kasi masyadong matapang for me. Pero, kahit na ganun yung amoy niya, maganda kasi talaga siya. Ang lakas maka-blooming. Yung parang effortless na blooming, ganun siya. So, I love Hikari Skin. Ultra Fresh Sunscreen. Okay, next one is Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. Ayan, isa rin sa mga naubos ko na sunscreen. This one is nice. Okay din to para sa may oily skin at saka ayaw na mga mabibigat na sunscreen. Actually, itong mga naubos ko na, well, obviously, kaya ako naubos kasi gusto ko sila. Siyempre, sasabihin ko pa rin kung ano yung mga cons. So, hindi lang puro pros. Para at least, diba, maging aware kayo kung alin ba yung for you. Next one, ay ito yung Sola Foundation Primer. Okay, yung Sand Beige. Ayan yung aking shade. Tapos SPF 50 plus na siya, PA+++. Pwede mo na siyang gamitin as is kasi maganda na yung coverage nito. Pero pagka pinatungan mo pa siya ng another foundation, another base, ay, perfection talaga. Parang nagiging full coverage talaga. Ay, meron pa pala ako. Light beige. Ito, ubos na. Kasi may time na pinaghalo ko tong dalawa. Sand beige at saka light beige para mas akma sa aking skin. If ever magtatanong ka, Ate Ann, ano ang pinaka-the best sunscreen under makeup? For me, Ecran. Ang ganda kasi nito, sabi ko nga sa inyo kung familiar kayo sa Fresiderm na sinasuggest or nire-recommend lagi ng mga dermatologists, maganda itong Ecran. Parang ganun siya. Except, ito, mas less yung feeling na pagka-oily. Kasi yung Fresiderm parang medyo oily pa sa akin. Pero ito, ang ganda niya talaga under makeup. Para na siyang primer kasi medyo silicone siya. Ganun. Ganun yung kanyang consistency. 7 days! Another one na parang water-based lang na sunscreen. Ito, kung di ako nagkakamali, dalawa na yung naubos ko nito eh. So, ayan, SPF 40. And gusto ko yung mga ganito, kaya madalas akong makaubos ng ganito kasi madali ibiyahe, madali ilagay lang sa bag, especially kung kailangan mo mag-reapply as much as possible. I'm reminding myself lagi na, girl, kailangan mo mag-reapply ng sunscreen, hindi yan one time. Kapag nasa loob ka lang naman ng bahay, okay lang. Pero kung alam mong maaarawan ka, mag-reapply ka. At saka huwag kayong mag-relay. Ito ha, ito. Naloloka ako sa mga iba na, may mga nababasa kasi ako sa TikTok. Mostly sa TikTok, naiinis sila kasi umitim daw sila. Naka-sunscreen naman daw sila, pero bakit umitim sila lalo? Tapos malaman ko nag-swimming, ganyan. Syempre, sunscreen lang to. Kaya nga hindi ginagamit madalas yung sunblock. Dati kasi diba sunblock yung term dyan. Ngayon sunscreen na lang kasi hindi naman niya totally nabablock
lahat. So, do your part din. Huwag kayong umasa sa sunscreen. Kailangan nyo pa rin magpayong at as much as possible, iwasan nyo yung araw, okay? Ay, eto. Lagi naman kasama to sa product empties ko, no? Naghihintay pa rin ng Colox Organics pakigalaw ang baso. Please po, malaking size nito. Kasi hindi ko na mabilang kung gaano karaming bote na kami na naubos na ganito. Kasi talaga sa buong family, ito ang madalas namin ginagamit na sunscreen pang everyday. Kay Papa Kids, kay Jeya, ako, ayan, ang madalas namin gamitin. O, diba? Meron pa pala dito. Dalawa pala yung empty ko nito. O, diba? Lux Organic 6-in-1 Max Shield. Ito yung SPF 150. Nakadalawa na kami nito. Dala namin sa El Nido. Hindi ko na mahanap kung nasan yung bote. Baka naitapon na. Pero, ito yung naubos namin na sunscreen doon. Pang swimming sa beach. Na-feel ko yung cooling na to, no? Lalong-lalo na kapag nasa dagat ka, ganyan. Tapos i-reapply mo, mafe-feel mo talaga yung cooling sensation. It's coral reef safe. So, good job sa Lux Organics. Pagdating doon, kailangan maging aware din tayo kung ano yung mga sunscreen na ginagamit natin, especially kapag pumupunta sa dagat. Kasi nga, may effect yan sa marine life. Ganda nito. Favorite din nito ni Papa kapag nagmumotor siya. Kasi sure na covered ka talaga. Next one is, eto, ang dami ko na naubos nito. 1, 2, 3, 4, 5 nitong Olay. Ang ganda nitong Olay Collagen Peptide. 5 na yung naubos ko. I think it's time bumili na ako ng nasa jar talaga. Ano po? Ang ganda ng effect niya. Uy, in fairness, guys, magpo 41 years old na ako. My skin is 41 years old. I'm very happy. Actually, mas maganda yung skin ko ngayon kaysa last year. Last year talaga parang, ay, dahil pinutakte talaga ako ng pimple, lalo sa baba. Feeling ko nag-purge ako last year. Kasi last year ko dinagdag yung retinol sa routine ko. As in yung tuloy-tuloy. Feeling ko purging lang yun eh. Kaya hang in there sa mga, nagpo-purge ngayon. Better days are coming. Mas gusto ko tong ginagamit sa gabi kaysa sa araw. Kasi pagka nilagay ko siya under makeup, medyo mabigat. Okay lang naman yung bigat, pero having oily skin. Kung may option naman na iba, para hindi masyadong mabigat, 'di ba? Pero ang ganda niya. Talagang generous amount yung ina-apply ko sa skin. Kasi nga, pagising ko sa umaga, parang ang plump ng skin ko. Sobra. Kung naghahanap kayo ng moisturizer na anti-aging, ito ang marerecommend ko. Lakas ng ulan. Grabe. Naririnig nyo pa rin naman ako, no? Kahit na malakas ang ulan. So, since sinabi ko nga na mabigat sa face to, kaya hindi ko ginagamit madalas sa umaga, pagka hindi ako magme-makeup, okay lang. Kapag magme-makeup ako, ito yung ginagamit ko. This one is Dr. Leo, 7 times ceramide. Ubus ko na. Yes. No more. Kung gusto niyo ng parang water-based, ay, may nagtanong pala sa akin na nakaraan, ate, anong difference yan dun sa Skintific? Actually, hindi ko rin ma-distinguish. Yeah. Kahit yung amoy. Pero ito, 7 times ceramide siya. Pero yung amoy, almost the same. So, yun lang naman yung napansin ko. Sabi ko, parang almost the same. Kasi, una yung packaging. Sabi ko, parang kamukha na. Diba, no? Pero ang difference is 5 times lang si Skintific. Ito, 7 times. Yun yung obvious na difference silang dalawa. Pero this one is nice, ha? Marerecommend ko to sa mga merong oily skin at ayaw ng moisturizer na mabigat. Tevian Beauty Sanitizer. Ilang ko na to. Mula kasi nung na-discover ko to, guys. Lagi akong bumibili. Siguro, hindi ko na maalala kung pang ilan, pero ang bango-bango nito. Walang kapantay ang amoy niya. This is my last step pag naglalaba ako ng mga brushes. Kasi diba, mapapansin nyo kapag lalo na ngayon tag-ulan, hindi naman natin pwede ibilad yung brushes sa araw para matuyo kasi masisira yan. So, ano lang siya as in air dry. So, habang ini-air dry nyo, para maiwasan nyo yung kakaibang amoy sa inyong brush, spray nyo to. Siyempre, spray nyo dun sa mismong. Spray nyo dito. Ayan, meron pa pala. Ayan. Spray nyo lang ganyan. Tapos, iikot nyo lang sa towel. Babango na yan. Tapos, sanitize pa siya, diba? Alam niyo, nabati ko nga yung makeup artist ko noon last time. Sabi ko, ang bango-bango naman ang kamay mo. Yung pala kasi ito ginagamit niya. Sabi niya kasi ito din yung pang-sanitize niya ng makeup niya, ganyan. Kaya mula nun talaga, ito na rin talaga ginagamit ko pag naglilinis ako ng makeup ko and of course, yung mga brushes. I highly recommend. One of the best ng Tevian to. Next one, Elana Clear Clarifying Skin Serum. I tried this and I liked it. Kaso napalitan ko na nung naubos ko. Alam niya naman ako kasi marami naka-line up pero wala siyang amoy.
moisturizer na walang amoy. And I think this one is also good kahit na sensitive skin. Kasi meron siyang green tea extract. Pero maganda siya talaga, promise. Sa lahat ng serum na pinadala sa akin ng Elana, ito yung nagustuhan ko talaga. Day Free! Naku, kailangan ko pa ba explain to? Mukhang hindi na. Kasi nakailan na ako ng ganito. Ito yung favorite ko talaga guys sa pangkilay. Blonde. Hindi ko pa rin siya mabitawan. Pero hindi ko na siya inuubos as in simot na simot kapag iba na yung amoy. Kasi amoy panis na kanin. Yun lang yung downside sa kanya. Pero mura lang naman siya eh. So pagka naaamoy ko na yung panis na yun, dispose ko na siya. I cannot. Kasi maho. Mabaho talaga siya. Hindi naman siya lingering. Hindi naman may iwan yung amoy doon. Kasi mawawala din naman siya. Pero yung sa akin lang, kasi nakakairita. Nakakairita habang na-apply ko. Amoy panis. Pero ang ganda nito, kahit na amoy panis siya, hindi pa rin kita pagpapalit. Favorite concealer, probably the best spot concealer na available sa market today, Tevian. Tingnan nyo naman, obvious naman gamit na gamit ko. Tsaka kailangan ko na talaga. Nag-crack na kasi yung takip niya. Pero ang ganda nito sa lahat ng concealer na na-try ko. Siya yung talagang makapit. Alam niyo yun, yung hindi basta-basta matatanggal. Kasi from time to time, hindi naman natin may iwasan na nagagalaw natin yung face natin. May mga concealer na sandali lang. Actually, hindi pa nga ako nakakatayo dito pagkatapos kong mag-makeup eh. Na siya, nawawala na kagad. Pero ito, ang ganda ng kapit niya sa skin. Talagang pang buong araw. Tevian concealer, the best pagdating sa spot concealing. Yung kapit niya, yung longevity, long wear talaga. By the way, ang shade ko dito is crema. Meron pa naman siya. Sige, pakita ko sa inyo, ha? Pero tatapon ko na to kasi naglilik na siya dahil nga sirap na rin yung paunti-unti na lang yung leak. Kasi konti na lang yung laman eh. Tingnan nyo, ang ganda nito eh. See? Okay, next one. Arcadia Beauty. This one is yung Glee. Actually, isabay na natin. Okay, ito yung Daily Jelly Stick. And then, ito naman yung Daily Lip Tint. Parehong gustong-gusto ko yung shade. Pag sinabi niyo sa akin, lip tint, ano unang pumapasok sa isip ko? Etong dalawang to. Kasi ito yung parang this past few months na pinakagamit na gamit ko talaga na lip tint. Pero, hindi ko, ito, konti na lang to. Kaso, hindi ko na siya maubos. Kasi para siyang yung si Bay Free. Iba na yung amoy. Ito, medyo maasim na siya. Medyo umaasim na yung amoy niya. Pero, ang ganda ng harmony. Yun lang talaga. Siguro may expiry siya. Siguro mga 3 months lang. After 3 months, doon ko naaamoy na parang medyo kakaiba na siya. So, ito, nilagay ko na doon sa aking trash bin. Kasi, bibili na lang ulit ako ng bago. Pagka iniwan mo siya sa hindi aircon na lugar, ayan, expect mo na nasisira siguro yung ingredients. Next one, ito nga, yung jelly stick. Ito, wala na to. Ganito yung itsura niya. Hindi talaga siya nauubos, pero natutuyo siya. Ito, wala na to, guys. Ay, hindi, meron pa. Ay, wala na. Ayan, oh. Yung una lang, pero wala na, oh. Tsaka yan, nagpipira-piraso na siya, eh. Uy! Baho! Mabaho na! Kasi ubos naman na. Pero, yun nga, yun lang ang ko sa Arcadia Beauty. Kapag umabot ng ilang buwan, amoy paano siya. Pero ito madalas kong ginagamit sa labi. Ito kasi yung pang everyday ko. Pagkatapos maligo o kaya after ko kahit skincare lang ako, naglalagay ako nito. Syempre parang iba kasi kapag naglalagay ka ng kulay sa labi. So, yan. Pero bibili ulit ako nito. Yes, definitely. Glee. Ganda. Air Lash. Ang naubos ko na is si Alumin and si Zircon. Alumin yung suot ko ngayon. Actually, ito yung talagang perfect para sa eye shape ko. Ang ganda niya talaga, Alumin. Polish Air Lash. Si Zircon yata yung pa-fan out eh. Anyway, yung mga naubos ko na, ito yung madalas na ginagamit ko na Polish Air Lash. For sure, may magtatanong sa akin, ate, yung cluster lashes nila, ginagamit mo ba? Ang dami ko kasi nito. Kaya ito muna. Ito kasi mas madali for me. Kasi syempre, mas sanay ako mag-apply nung isang buo na. Yung cluster lashes kasi parang medyo matrabaho for me. Parang gusto ko yung, okay na yan, let's get this over with. Tamad. Asa tamad, Hindi. Kasi syempre, okay na mas magtagal ako sa pag-blend ko ng foundation. No. Ay, meron pa pala akong sunscreen. Okay. SPF, BFF ng Get Ready With Me. Isa rin maganda under makeup. And okay rin siya sa oily skin. I love this. Obviously, ubos na yan. Dala ko rin to nung sa El Nido eh. I highly recommend. Mabilis lang matanggal yung nila, yung sa logo. Sayang. Yung gold lang naman. Pero yung black, okay naman. Ang ganda ng packaging nila, no? Ang ganda ng packaging ng Get Ready With Me dito. Parang ang syala-syala nitong sunscreen na to. I mean, parang high-end, Hindi ko na alam kung ilang SPF tuloy kasi nabura na siya. Anyway, next one is yung Tevian na rinse-free moisturizing cleansing water. Naubos ko na siya, pero hindi ko siya bet. Sa true lang. Parang hindi ko nga ito nasimot. Parang meron pa siyang laman, pero wala na lumalabas.
Kasi mabigat pa siya eh. Ayan, may lumalabas kunting-konti. Mukhang wala na talaga. Yan na lang siya eh. Ilang ikot na tayo. Hindi ko gusto yung ganitong packaging. Kasi kapag ganyan, ang hirap! Nahihirapan ako sa kanya. Hindi ko masimot. Gusto ko sanang simutin talaga yung pinakakaloob-looban. Paano ba to? Baka meron pa nga. Ang hirap. Ala, hindi ko talaga alam kung paano ko buksan. Pero, yeah. Parang ang laki-laki niya masyado. Ang konti lang ng laman. Meron ulit tayo. Biore. Noong last time, no, product empties, meron din, diba? Maganda kasi talaga Biore. Bumili kasi ako ulit. So, ayan. Meron na naman tayong ubos na. Uy, meron pang konti. Tama na. Favorite ko rin yan. Ngayon, ang gamit ko, kasi wala na ako ng Biore, maganda yung Lux Organics ha. Ay, nakalimutan ko yung exact name, pero cleansing oil. Okay, next one. Mga facial wash na naubos ko na. Parehong Garnier. We have the Bright Anti-Acne, and then the Bright Complete Serum Cleanser Vitamin C. Okay, ito nakalimutan ko na. Tagal na eh. Hindi ko na maalala. Parang ito yata yung may scrub. May scrub ka ba? Oo, may scrub yata to na maliliit. Pero mas gusto ko to. Ang bilis makaputi ng face nito. Tapos partneran nyo pa nung ano. Ala, oo nga no. Dapat kasama pala dito sa empties ko yun. Naitapon ko na. Sayang. May mga ano ko na nakakalimutan ko na kinokolekta ko pala yung aking basura. Kung gusto nyo mabura kagad, hands down Garnier, ang galing nila doon sa part na yun. Kasi sa lahat ng mga na-try ko lately, siya talaga yung pinakamabilis. Itong facial wash na to. And then, partneran mo ng vitamin C na serum nila. Basta make sure you use sunscreen, okay? Kasi may tendency na masunog ang face mo, especially if you're using vitamin C without using sunscreen. Kahit na hindi ka gumagamit ng vitamin C, tas hindi ka nagsasunscreen, nakakasunog ng face yan. Yun ang ating facial wash. Next one is Mediol. 2 bottle na yung naubos ko nito, guys. Tingnan nyo. Ang dami ko ng puting buhok. Pakita ko sa inyo. Ito nga, yung nasa gitna. Ayan, Ang dami ko ng white hair. Nakikita nyo? Mas lalo siyang kita ngayon kasi hindi ako nagko-color ng hair eh. Nag-concentrate ako this year sa papagaling ng hair fall. Nag-hair fall ako at saka damage. Pero ito talaga, nung dinagdag ko siya sa routine ko, ang bilis makarecover. Dito, meron akong panot dyan. Lalo na nung postpartum, ayan, panot talaga yan dito ko. Tapos kapag nakatali yung buko, talagang tayo-tayo yan. Super ganda nito. Kung problema nyo, dry scalp, nag-hair fall, I highly recommend this. Tapos, partneran nyo na rin ng pang anti-hair fall na shampoo and conditioner. Yan. Ito yung shampoo, Healing Bouquet, Mediol, RCP10 Anti-Hair Loss Shampoo. And then, we have the Hair Loss Treatment. So, ito ginagamit ko as conditioner. So, ito, shampoo and conditioner. So, maliban sa yellow siya, alam niyo naman ako, very relaxing tong dalawang to. Pag pinagsabay nyo, ang lamig niya sa anit. Parang kang pumasok sa ref. Ganun siya. Pero sa akin, very relaxing. Parang spa treatment. Parang ganun siya. Pero it works. Etong year na to, noticeably, yung hair fall ko, hindi na ganun kalala, unlike last year. Considering tinigil ko yung pagbe-bleach ng hair ngayon, kaya tingnan nyo ang haba na ng roots. Sabi ko, pahinga muna this year. Wag muna. Hayaan ko munang makarecover yung aking hair kasi ang daming pinagdaanan niyan na bleach talaga na malala. Lux Organics Niacinamide Arbutin Body Wash. Finally, naubos ko na po siya. Alam niyo ba, nagsimula akong gamitin to November, December last year. Tapos ngayon ko lang siya naubos. Diba? At least naubos ko siya. Gano'ng katagal yun? Sobrang sulit. Magkano to? By the way, yung links ng mga products nasa description box ha. Alam niyo na yan. Maraming salamat. Kung kinlik nyo yan to buy, thank you po. $399 yung regular price, pero naka $279 lang ngayon. 7.7. O, diba? Sulit na sulit. Ilang buwan na gamit. Kasi isang pump lang, enough na sa buong katawan ko. Promise. Basta gagamit ka ng puff or ng, ano ba tawag doon? Loofah. Ang bango niya, anyway, mabango naman talaga Lux Organics eh. Wala akong problema pagdating sa mga fragrance na ginagamit nila. Gustong-gusto ko. Yung iba ayaw ng fragrance, I understand. Pero sa akin, lalo na pag naliligo, syempre gusto ko yung mabango, diba? So, yan. Ito pala yung na-try ko. Right now, I'm using yung retinol. Pero this one is nice. Whitening serum, perfume infused. So, kung naghahanap kayo ng body wash na mabango, nakaka-soft ng balat. And this one, whitening. Parang may moisturizer na rin siya kasi may niacinamide at saka arbutin. Favorite ng mag-ama ko, ayan, ni Ju tsaka ni Papa, parehong dry skin. Para may maiambag naman ako sa mga dry skin kasi talagang oily skin ako kaya I can't relate. So, para sa mga meron dry skin and nagsasuffer sa eczema, ayan, this one is nice. Yung Aveeno Daily Moisturizing Lotion. Ito lagi yung binibili namin. May scent ba ito? Wala siyang scent. Kasi usually kapag ganyan may eczema and may acute dermatitis,
as much as possible, iwasan yung may fragrance. JRK Dream Crystal Glow. Ayan, naubos ko 3 for 1 month kasi 10 yung laman niya sa isang pakete. So, ayan. Pero what can you say? Diba? You tell me. Ano ba? Nag-blooming ba? Pero okay lang naman kasi collagen. Pag sinabi kasing collagen, alam niyo yun, lalo na, di ba yung mga moisturizer ko ngayon, lagi ko tinitingnan kung may collagen kasi talagang yan na yung kailangan ko eh. Aging na po tayo, no? Hindi ako pala juice, pero nasarapan ako dito. Kaya ito na yung madalas iniinom ko sa gabi. Okay, moving on. Shiseido Ultimune. Pero mukhang mag-move on na ako sa kanya. Kasi yung una kong tinry yung maliit lang. Tapos bumili ako ng malaki. Ang price nito nung binili ko is 8 or 9,000. Pero ang tagal naman. Ilang buwan bago ko naubos to. It's very nice. Pero very nice din yung price. Gusto ko to, guys. As in, maganda siya. Oo. Ginagamit ko siya as serum. After toner, ito. Tapos, saka moisturizer. Kaso, ang mahal. Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate. Ang ganda niya talaga. Kaso, I have to move on. Mahal eh. Marami pa naman ako ibang tinatry ngayon. If given the chance, pag nadaan ako sa Shiseido, bibili ulit ako niyan. Kasi maganda siya. No regrets naman dun sa price na yun. Facial wash, meron pa pala tayo dito. Numbazin, number 2. Deep Clean Fresh Cream Cleanser. Ang tagal din ito maubos. Surprisingly. Susulit na sulit naman sa akin. In fairness, maganda yung Numbazin ha. May nag-comment sa vlog. Try ko daw. Ayan, nabudol ako. Ito, mas maganda to. Ito talaga. Number 3. Super glowing essence. Toner siya, pero hindi ako gumagamit ng bulak sa kanya. I don't know. Hindi na ako gumagamit ng bulak ngayon sa toner. Ano na lang, kamay na lang. Kasi anuhan ako eh. Parang feeling ko manipis na yung skin ko. Kaya ayoko ng anything na ini-scrub na sa face. Kahit na nga yung mga facial wash, hindi na ako bumibili ng may scrub. Oo, ando na ako sa point na yun. Parang iniingatan ko na yung skin ko kasi manipis na siya. Yung effect nito sa akin, soft and supple skin. Tapos parang siya yung nagbibigay ng glowy effect sa skin ko. Ilang buwan kong ginamit to, guys, bago ko siya maubos. So, sa price point niya, tipid na rin. Next one is for my pimples. Sa amin, ni Papa. Hati kami dito madalas eh. Yung Lux Organics na Acne Solution Mud Powder. Ang ganda nito. Pampakalma ng pimple ng mga pasawan. Lalo-lalo na kapag yung nakikita mo na yung nana, tapos magang-magana siya. Ito yung ilagay nyo. Kinabukasan, i-impis siya. Spot to kumbaga kunwari may pimple ako dito, ilalagay ko lang dyan, as in konti lang, parang kung saan lang yung area ng pimple, doon ko lang siya nilalagay. So, hindi ko siya ginagamit na as in yung malaking area ng face ko. So, effective siya sa akin, Ilang oras nga lang para papansin ko na natutuyo na kagad yung pimple ko sa kanya. Ilan na rin yung nabili namin ito, and yes, bibili ulit. New Moon Soft Glow, of course, hindi ko na mabilang din kung nakailang bote na ako nito. Until now, yan pa rin yung iniinom kong Luta. For those asking, yes, ito pa rin. 2 sa gabi, every night. Lotion! Prestige. Hindi ko na rin maalala. Teka lang. Iniisip ko, ilan na nga ba yun na? Kasi bumili ako nito nung nakaraan. As in, dinamihan ko na. Kasi nag-aagawan kami ni Papa Kits. Kasi favorite din niya to. Mas maganda tong gamitin sa gabi. Ako sa akin Sa gabi ko to ginagamit. Tsaka mura lang siya. Nung first time kong ma-discover yung Prestige, nung back in 2018 yata, 2019, ayan. Gustong-gusto ko talaga yung Prestige lotion. And hindi naman ako na-disappoint. Kahit dito sa niacinamide nila na nakaka-soft talaga ng skin. Pero hindi siya malagkit. Kahit hindi ka naka-aircon, promise. Komportable siya. Papa Recipe Blemish Cleansing Oil. Ito pantanggal ng makeup. Ito lang yung cleansing oil na meron ako na yung meron siyang capacity na mag-emulsify. Yung parang haluan mo siya ng tubig tapos kung baga kasama talaga, kailangan mo talagang basain ng tubig ng konti yung kamay nyo para mag-emulsify yung product. I don't know kung may difference siya sa pagtanggal talaga totally ng makeup. This one, okay lang. I can't say na bibili ako ulit kasi meron akong currently na nire-review. So, baka hindi na. Merong mas murang option for sure. Next one, we have C-Tab. Kasama talaga dito. Yan yung mga vitamin C na iniinom ko. Pag sa vitamin C, hindi naman ako maarte. Tsaka hindi maarte yung tiyan ko. Ito na lang, siguro mabibigay ko na tips sa inyo, lalo na sa mga acidic yung tiyan. Kasi ascorbic acid, nakaka-trigger ng acidity yan. So, lipat kayo sa sodium ascorbate.
Yun, mas mas mild para sa sikmura. Kung nangangasim yung sikmura nyo sa vitamin C or sa ascorbic acid. Wala lang, sinama ko lang dito, pero United Home lang yun. Hindi ako maarte sa vitamin C, kahit kahit na Right Med, kahit na yung mga generic lang, walang problema. Lux Organics Power Glow for Mama, ito kay Papa Kids. Pero alam nyo, ginagamit ko rin naman pareho. Yung Power Glow, if you want whitening, ito kasi mabilis makaputi. Bus ko na. Power Glow. This one's nice. Pag tinatamad ako mag-skincare, ito lang ina-apply ko si Retinol plus Bakuchiol. Ayan. Kung gusto nyo ng anti-aging na moisturizer, maliban dun sa kung hindi nyo nabetan yung Olay, ito. Parang same sila ng texture. And parang same din ang effect on me. Yung pagising ko sa umaga, parang, so soft. Tsaka yung parang pag tinignan mo, parang may glow talaga sa skin. Yun. Parehong Lux Organics. Yan. Bibili ba ako ulit? Maganda yan, dalawang yan. Yes, bibili ako ulit. Next one is Olaplex Blonde Enhancer Toning Shampoo. Pass na ako dito. Hindi ko na siya bibilin ulit. Ang tigas sa hair nito! Kaya hindi ko tuloy ma-justify yung presyo. Ang mahal pa man din yan. Mas maganda pa yung L'Oreal na silver. Mas mura-mura pa. Meron ako ditong dalawang feminine wash. Lux Organics na Fem Naturals Whitening. And then, I also have yung Gynepro. Parehong okay. Yan yung mga ubos ko na. Eto, mahirap lang kasi hanapin. Bakit kasi walang Lux Organics sa Robinsons? Sana magkaroon na soon. Parang makabili ako nito. Kasi mas madalas ako sa Robinsons. Doon ako nag-grocery eh. Gynepro, ito yung dinadala ko kapag nagbabiyahe. Itong maliit. Kaya hindi ko itatapon to. Kasi meron akong malaking Gynepro. So, tina-transfer ko lang dito para yun yung gagamitin ko pang magbabiyahe. Ito talagang Gynepro, hindi nawawala sa akin. Laging meron. Kasi yun din nare-recommend ng aking OB. Next one, lip scrub. Favorite lip scrub, Jera. Jera pa rin. Ang ganda nitong lip scrub nila. Bamboo. I don't know kung anong meron sa bamboo. Pero parang mas siya. Mas maganda yung effect sa akin. And then, last one is yung Perfect Smile Whitening Pen. Ang dami nagtatanong sa akin, nagwa-whiten daw ba ako ng aking ngipin? Actually, lalo na kapag swatches, ito lang ang sekreto. Naglalagay lang ako nito as in after mag-toothbrush. As in, i-apply ko lang siya ganun. Ibabrush ko lang siya. Siyempre, wala na to guys. Tsaka tingnan nyo na yung itsura. Madilaw na ako. Kapag luma, ganyan na yan eh. Meron akong ginagamit, right? Kasi, ibabrush mo lang dyan sa ngipin mo. Tapos, hayaan mo lang siya. Iwanan mo na lang siya. Nakakaputi talaga siya ng ngipin. So, yun lang. Hindi ako nag-whitening. Ito lang talaga. Pang mabilisan, so effortless kumbaga. Kasi lalagay mo lang siya sa ngipin mo, tapos hayaan mo lang siya. Basta huwag ka muna kumain, of course, huwag ka uminom. Hayaan mo muna siyang mababad dyan. Pero very effective for me. Tapos, available sa Watsons. O, diba? We are done. Listahan ng mga products na nabanggit ko today. Ilalagay ko yung links sa description box. Kung meron kayong request na gawan natin review, sige, comment lang kayo dyan sa baba, ha. Kung meron kayong recommendation, sa mga nabanggit ko, kasi for sure, yung mga ubos ko na dito, bibili ako ulit. Let me know kung meron kayong recommendation. Please comment down below. Sometimes sa inyo din ako nakakakuha ng mga bago ngayon and yung mga nagugustuhan nyo, tinatry ko din yan. Maraming salamat. Sana nag-enjoy nyo itong video na to. At kung don't forget to thumbs up and I will see you again on my next one. Bye guys!